Oo. So ano kung halimbawa kakausapin ka ngayon ni Pangulo o tatawagan kayo ng Department of Energy, hingi ang rekomendasyon mo. Ano rekomendasyon na ibibigay mo? Na isa lang po, Sir Car, yung maire-recommend ko. So far, sa Sulunga yun at saka Tawi-Tawi, halos hindi problema yung gasolina. Although mataas yung presyo ng diesel, pero sa gasolina may support. What I mean, may gasolina po na galing sa Malaysia, yung yellow yung color. So mura po talaga yon. So nabasa ko doon sa sa news, which is the Brunei Darussalam, nakakapag-produce sila ng 260,000 barrels per day. So paki-check na lang po sa mga viewers natin kung totoo ba yung sinasabi ko, 260,000 barrels per day. So why not yung gobyerno natin is makipag-negotiate sa dalawang countries na to supply dito sa Pilipinas ng fuel. Although sabihin nila iba yung quality ng fuel. Anyway, i-refine din naman yan. Maybe the gas station or the company mag-add na lang sila ng additives para ma-come up kung ano yung require na additives. Let's say for example sa special at saka unleaded. Nasaan ka ngayon? Andito ako sa gasoline station namin, sir. On duty po ako. Oo, saan yan? Saang lugar ka? Dito sa may Pilar Street, Zamboanga City po. Okay, so nasa Zamboanga pala ito. Naku, nandyan lang ako nung isang araw ko. Alam ko, pinuntahan talaga kita dyan. Oo. Ay, sana po nagkita tayo kay sobrang iniidolo po kita. Bawat review ko po doon sa board exam namin. Kumukuha po ako ng tips mula sa'yo, yung CAR method. Yun po talaga rini-review ko. So ikaw ba teacher? Ay, hindi po. Ano ka? Anong board mo? Board of Fisheries po. Board of Fisheries. O, tingnan mo pati Carl Method nakakarating sa mga fisheries. Anong ginagawa ng fisheries graduate diyan sa... Teka, bigyan mo muna kami ng background ha. Bago mo kami update diyan sa presyo ngayon at kalagayan ng ating gasolina. Ano bang background ni... Anong nickname mo, Alkindar? Kins po, Kins. Kins. Okay, Kins. Oh. Bigyan mo nga kami ng background sa'yo ha. Anong natapos mo, mukhang maganda ang tunog mo at saka parang matalino kang tao. Sige, bigyan mo kami ng background. So maraming salamat po sa lahat ng interpretation ng tao na sobrang talino po. Pero hindi po ibig sabihin cum laude, sobra pa na pong talino, Sir Car. So ikaw ay cum laude. Cum laude ka ng cum laude. Oo, tingin ka sa camera para makita namin ng yan. Cum laude ka yung fisheries. Saan ka graduate? Opo. Kins, saan ka graduate? Sa Mindanao State University, Sulu po, batch 2016. At ikaw ay Muslim? Opo. Yan. Tausog po. Tausog. IP, Muslim. At binati kita kanina, sabi ko assalamualaikum at siguradong napanood mo yung viral video ko sa aking diyan ko ginawa yun, isa Zamboanga sa fisheries. Nakita mo yon yung video ko, napanood ko po, sir. Napanood mo, oo. Anyway, ayun. At ikaw ay nag-aral at sa pag-aaral mo ng 4 na taon ng fisheries ay nagtatrabaho ka dyan sa gasoline station. Opo. Pero nung una po, hindi po ako nagtatrabaho dito nagsimula po yung trabaho sa BFAR Sulu. Way back 2016. Pagka-graduate ko po, 7 days lang ako sa bahay, kinuha na po ako ng BFAR Sulu. Okay. So medyo hindi mahaba yung kontrata ko doon. Napadpad ako sa Bungaw Tawi-Tawi. Nung nandun ako sa Bungaw Tawi-Tawi, may nag-offer sa akin ng trabaho, which is na hindi kaya yung sahod kasi pamilyado ako that time. Parang malaki pa yung gastusin ko kesa doon sa sinasahod ko. So nakita ko yung news dito sa BFAR Regional Office. Nag-try ako nag-submit ng application letter. Pero yung hiring dito sa BFAR 9 that time is under ng NFRDI. So yun, pinalad out of several applicants na nag-submit ng application. So alhamdulillah, ako po yung napili. So na-assign po ako sa Sangali that time. 2 years lang po ang contract ko. Tapos? After that, wala na po. Hindi na po ako nakapasok ulit sa hanay ng gobyerno, sa mga line agencies kasi pahirapan na po sa pag-apply. Real talk po to tayo, Sir Cal. Sir Car, marami na po akong nasubmitan na application letter. Pero yung feedback, tawagan lang. So until now, how many years na yung application letter, wala pa rin feedback. So ang ginawa ko, dumiskarte sa buhay. Wala tayong hindi ka sasahuran porket cum laude ka sa bahay lang. Kailangan natin magtrabaho talaga. At papakaswerte ng Caltex sa'yo.
Kasi naging naging poster boy ng Caltex. I'm sure kung nakikinig ang Caltex, ay kung ako ang may-ari ng gasoline brand na yan, ay ipopromote kita at siguro gagawin kita talagang kasi yung mga video mo viral na viral talagang millions of views. Sino bang nag-post noon? Yung in-interview ka tapos yun ang nag-viral. Opo, yung first po naka-interview sa akin, na-discover yung ko, is RMN Zamboanga. Tapos may kumuha na isang vlogger, siguro nagpaalam sa sa RMN na i-repost niya yung video ko. So doon po nag-boom yung video ko doon sa sa page niya. Dumami na yung shares, ginawa na ng memes at iba't iba. At grabe na. Grabe na. Nagtaka ko, Sir Carl, habang nagpapamako, ang daming magpapapicture. Sabi ko, ba't ganito? Anong nangyayari? Tinatawag na ako ni Sir. Sabi niya, Neil, nakita mo ba to? Pagkatingin ko, nasa 26 million views na yung yung videos niya. Sabi ko, nayari na tayo niyan. So sikat ka na dyan. Sikat ka na ngayon dyan. Atras ka ng konti, Kins. Atras ka ng konti. Kasi gusto ko, atras. Kasi gusto ko yan para magandang framing mo. Ayan, ha. So, yun, viral ka. At syempre, ang hinangaan namin sa iyo doon, yung pag-intindi mo ng trabaho mo. Na, alam mo, maraming tao, ang ginagawa lang niyang trabaho, yung trabaho niya, hindi niya nilalaliman ang pag-intindi doon sa nakapaligid na bagay sa trabaho niya. Like in your case, ang kailangan mo lang naman talagang gawin dyan matutong mag-pump, at tapos maningil, yun lang naman at tingnan ang presyo. Yun lang naman talagang trabaho nyo dyan. Pero para alamin mo, para malaman mo ang galaw ng gasolina mula sa Middle East at ang trajectory ng pricing, teka lang, matalinong tao to. At ibig sabihin, hindi ito pinanganak kahapon na matalino at gasoline boy at nalaman lahat. Talagang meron kang hunger for knowledge, no, Kins? Hindi lang kasi yung yung goal ko dito, Sir Carl, mag-pump, maningil. Yung goal ko rin dito kasi marami kasing customer na bago mag-pump, nagtatanong, may increase ba tayo next week? May increase ba tayo bukas? So ganun. So na-curious ako. Sabi ko, paano ko ba ito malalaman? So, nagtanong ako kay Sir. Sabi ni Sir, gusto mo talagang matuto? Sabi ko, sige lang Sir, turuan mo kung paano natin i-monitor yung pagtaas, pagbaba ng presyo ng fuel. Sabi niya, dito ka mag-ano. So, nakita ko yung platform or page kung saan nagmo-monitor ang gasoline station ng Pilipinas. Sabi na, dito yan nagbabase ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. So, i-monitor mo yan. Tingnan mo. Every minute, nagtataas baba ang trading. Doon tayo sa so, hindi na ako mag-mention, Sir Carl, kung saan ako nag-monitor. Sige, wag banggitin yun. What is important, alam natin kung saan talaga yun. So ngayon, nag-change price na naman kami, Sir Car. So far, sumipa na from March 10 to 15 yung presyo ng diesel na itinaas is nasa 23 pesos na. Tapos sa gasolina natin is na 10 pesos yung itinaas. Sandali, Kins. Gusto ko kasi meron kang special report. Okay? Kasi i-introduce ko natin yan. Kailangan may introduction yan. Okay? Ipipresent kita sa audience natin. Sasabihin ko mga kababayan sa ating mga suki dito sa DZXL News 558 Manila at sa RMN. Ihatid ko sa inyo tapos i-report mo sa amin ngayon yan. Kunwari reporter ka, monitoring. Para tayo naglalaro. Pero napakahalaga ng ginagawa mo dahil meron ako mga susunod na tanong sa inyo. Okay, ito, sisimulan natin. Mga kababayan, kasama po natin live from Zamboanga ang ating viral gasoline boy na si Alkindar Kins si Alkindar Amil. At tinatawag siyang Kins at siya nag-viral dahil sa kanyang report. At siya ngayon ay maghahatid sa atin ng mga nagbabagang balita mula sa gasoline station dyan sa Zamboanga. Pasok, Kins. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at manunood. Ngayon po ay kunting update muna tayo sa presyo ng gasolina at saka diesel. As of March 10 hanggang March 15, ang itinaas po ng gasolina ay nasa 10 pesos na, both unleaded at saka special. Ang diesel po natin ay sumipa na yung pagtaas niya sa hanggang 23 pesos. So hindi pa natin alam kung ano pa talaga yung desisyon, pataas pa ba siya or pababa next week. So far, yung mga nakikita kong news, both international at saka local, tataas po talaga ang presyo
ng mga fuel natin. And that's effective March 15. Kins, mula nung pumutok ang tensyon diyan sa Middle East, magkano nang itinaas ng gasolina, ng diesel at ng iba pang produktong petrolyo? As of nung pumutok po yung giyera sa Middle East, nung una paunti-unti, sintabos-sintabos lang. So hindi na ako nag-calculate, Sir Carl, ng mga yun, kaya sintabos-sintabos lang. I-calculate ko talaga yung mga pinakamataas na increase. So far, nag-start kami ng pinakamataas na increase nung last Tuesday. So kasi yung price namin dito, Sir Carl, ay nasa, yung Monday pa, nasa 66.95 ang special, tapos ang silver or unleaded, nasa 66.70. Ang diesel naman, nasa 66.90. So ngayon, nasa price board namin is almost 90 na yung diesel, nasa 89.90 na. Ang unleaded, nasa 75.95. Ang special naman is 76.95. So inaasahan, Sir Carl, na by Tuesday, another pagtaas na naman. Sobrang laki daw ang increase. So hindi pa natin alam kasi tulad nga ng sinabi ko, it's either pwedeng bumaba or pwedeng mas tataas pa sa estimate na monitor ng Chevron as of today. Oo, alam mo, yung score, pakibanggit mo nga ulit tatlong numbers na binanggit mo na 89. Magkano balikan mo? 89? Yung price po ng Caltex dito sa Zamboanga City, sir, nasa 89.90. Okay, tapos? Yung diesel. Oo, tapos Diesel. yung iba? Tapos yung silver or unleaded, nasa 75.95 na po. Tapos yung platinum or special, nasa 76.95 na po. Natutuwa ako kasi ngayon marami nagbo-board exam. Yan ang pangarap nilang score eh. Kung sakasakali, pasado lahat. Lampas sa 75. Pasado na to, sir. Yung pasado mga ganitong score, pasado na. Pasado na yung score na yan. At baka yung kanyang general education, top notcher pa, 89 eh, ano? Ang taas. Pero Amil, sabi mo ay baka inaasahan, ganon. Sa monitoring mo, may nakikita ka bang sabi mo Martes, tataas yan. Meron ka bang projection? Meron ka bang forecast? Nakikita mo ba yan sa iyong monitoring? Wala pa, sir. Hindi muna ako nagbibigay ng price increase exact hanggat hindi pa umaabot sa Monday. Kasi dyan po yung final calculation kung magkano ang itataas at i-change price ng bawat gasoline station. Kasi mag-implement po yan ng sir, by Tuesday na yung final sa Monday nila. Ibibigay yan. Oo. So mag-change price by Tuesday lahat po ng gasoline station. Sige. Challenge kita. Ipaliwanag mo bakit napakabilis ng pagkataas ng presyo dahil sa nangyayaring kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Ipaliwanag mo sa amin in the way you understand it. So simple lang po yan, Sir Carl, kasi alam naman natin na ang fuel ng Pilipinas or yung Pilipinas kumukuha ng supply ng langis galing sa Middle East. Na ngayon, ang Middle East, especially doon sa Strait of Hormuz, so sabi nila, yung Strait of Hormuz, almost doon po dumadaan lahat ang mga oil tanker. So wala na pong makadaan doon ngayon sa Strait of Hormuz, tinitira ng Iran, na yun ang dahilan kung ba't tataas. Kaya wala talagang magdating na fuel sa Pilipinas. I do not know ngayon kung meron pang magdating kasi nakita ko sa mga news na hanggang Abril lang tayo, no? Yung fuel. So ngayon, kailangan talaga gumawa ang gobyerno natin ng paraan to make sure na huwag magpanik yung mga buyers or consumers ng fuel na meron pa pala pagkatapos ng Abril, meron na tayong supply. So ngayon, parang wala tayong naririnig na may dumating na fuel, di ba? Ang naririnig lang natin is hanggang Abril ang fuel ng Pilipinas. So, pag umabot, hindi ko alam kung magkano na. Oo. So kung halimbawa kakausapin ka ngayon ni Pangulo o tatawagan kayo ng Department of Energy, hingi ang rekomendasyon mo, ano rekomendasyon na ibibigay mo? Isa lang po, Sir Carl, yung maire-recommend ko. So far, sa Sulungayon at saka Tawi-Tawi, halos hindi problema yung gasolina. Although mataas yung presyo ng diesel, pero sa gasolina may support. What I mean, may gasolina po na galing sa Malaysia, yung yellow yung color. So mura po talaga yon. So nabasa ko doon sa news, which is the Brunei Darussalam, nakakapag-produce sila ng 260,000 barrels per day. So paki-check na lang po sa mga viewers natin kung totoo ba yung sinasabi ko, 260,000 barrels per day. So why not yung gobyerno natin is makipag-negotiate sa dalawang countries na to supply
dito sa Pilipinas ng fuel. Mhm. Although sabihin nila iba yung quality ng fuel. Anyway, i-refine din naman yan. Maybe the gas station or the company, mag-add na lang sila ng additives para ma-come up kung ano yung require na additives. Pag, let's say for example sa special at saka unleaded. Ganun na lang po siguro ang gawin para at least kahit papano simipa man ang presyo patas ng mga gasolina at crudo, medyo hindi masakit sa bulsa, Sir Carl. At may Ngayon, supply. wala talaga. Ang mahalaga At yung may least supply. Mahalaga po ay may supply tayo kahit paunti-unti lang. Ba, dapat, Pagkatapos alam mo, nun, dapat kunin ka ng gobyerno eh. Kung ako ang secretary ng Department of Energy, kung gagawin ko yung spokesperson eh. Kasi talaga, siyempre pag ang sinasabi mo pa ay official at pag ang sinasabi mo pa ay evidence-based, ay lalong magiging matibay yung pinanggagalingan mo. Kasi for now, ang sinasabi mo sa akin ay sarili mong research eh. 'Di ba? Sarili mong yun po. data. So, I mean, kung ako ang Caltex, bibigyan kita ng datos para pag humarap ka sa mga programang tulad nito, ang sasabihin mo according to the price monitoring of mga ganon. Okay? O according to, ang ganda. Alam mo, Kins, alam mo, ang buhay ng tao talagang minsan medyo ma-jackpot eh. Pero kailangan talagang mapangalagaan mo, ha? Kung ano ngayon ang spotlight na binibigay sa iyo. Pero I think ang dapat mong mensahe hindi doon sa gobyerno eh. Ang dapat mensahe meron ka sa mga mamamayan. Ano ang mga dapat pagtitipid na gawin para masuportahan itong limited supply natin? Ang mensahe ko lang po sa ating mga kababayan, kung hindi rin naman importanteng lakad, manatili na lang po sa bahay. So nakikita natin ang taas ng presyo ng gasolina. Kung hindi naman mahalagang lakad, manatili sa bahay. Instead na pambili natin ng gasolina yung pera natin, pabili na lang natin ng makakain. Pero Sir Carl, masama talaga ang epekto sa mga jeepney driver, yung pagtaas ng crudo, lalong-lalo na po yung crudo. Mensahe mo sa mga jeepney drivers. Sige. Mensahe ko sa mga jeepney drivers na stay calm lang po. Babalik din po tayo sa sitwasyon na dati. Sa ngayon po, naharap talaga tayo sa sa matinding crisis. Hindi man tayo tinamaan ng ballistic missiles, tinamaan tayo ng economic fuel missiles. price, economic na to. So sana po maibsan to agad. Ikaw ba nung pandemya ay nasa gasoline station na? Opo, nandito po ako nung panahon ng pandemic. Ano ang worst? Ano ang worst? Ito o yun? Yung worst po dito, Sir Carl, wala ka mabilhan ng pagkain. Pag-usapang presyo, ano ang mas worst? Nung pandemya o ngayon? Sa palagay ko, Sir Carl, ngayon, kasi yung pandemya, 30 plus lang yung fuel namin. Ang problema kasi that time, during COVID, diretso yung supply, walang bumibili. Yun. Kasi mga frontliners lang ang pwedeng lumabas. Hanggang alas 2 lang kami, sarado na. So, talagang kailangan mag-adjust lahat. At sa atin ng mga kababayan, bagamat pag sumakay ng jeep, kung mga 50 lang yan, o kaya pisong sukli, ipaubaya na kay manong driver. Pagtulong-tulungan. Kasi kawawa talaga yung mga drivers, Kawawang-kawawa talaga, Sir Carl. Lalong-lalo na yung mga jeepney drivers na bumibili sa amin. Aray ng aray sa presyo. Kasi maliban doon. Sige, go ahead. Maliban sa pambili nila ng gastusin sa bahay na may ano pa man sila sa garahe, magbayad sila, ganito, ganon. Sabi niya, wala na talagang maiuwi. Short pa. Hindi naman tumaas ang pamasahe. At tama namang, wag naman munang itaas ang pamasahe. Talagang sunod-sunod na kasi yan eh. Pero siyempre may panawagan eh. Ikaw pag sinabing, ikaw ba sang-ayon na magtaas ng pamasahe? Meron na kung anong dalawang Sir Carl, diyan sa pagtaas ng pamasahe na yan. Ang problema kasi sa pagtaas ng pamasahe, pag itinaas ngayon ang pamasahe, pagbaba ng crudo, dumikit na yung presyo ng pamasahe. Just like sa mga shipping lines that time from Zamboanga to Olo, ang ticket lang namin papunta doon is nasa 450. Nung sumipa yung presyo ng crudo sa panahon ng Ukraine versus Russia, tumaas man ang pamasahe, no? Pagtaas, sumabot siya ng 850 mula Zamboanga papuntang Olo, vice versa. Pagbaba ng crudo, dumikit na yung pamasahe sa 850. Hindi na ibababa. Ngayon, ngayon, may plano na naman na gawin 1,020. Sabi ko sa nanay ko, hindi na ako mag-uwi. Dito na lang ako sa Zamboanga. Hindi ka na mag-uwi. Isang araw na trabaho mo, napunta lang sa pamasahe. Di ba, no? Wala na. Isang araw na trabaho mo. Anong mensahe mo sa leaders ng mundo
Anong mensahe mo kay Donald Trump, dyan sa mga leaders dyan sa nagbabangayang mga bansa? Anong mensahe mo sa kanila? In English, para makarating kay Donald Trump. Makadating sa mga leaders ng mundo. Sige, what's your message to the leaders of the world? The conflict between the three countries, this message is for you. You must settle that the war for us to be normalized again. Parang ganun lang, sir. Because really, it's a very sad. May maganda nga Yes. may maganda nga yung video pinost ko sa Facebook ko yung what are wars for? What is war for? Ang nagtatanong bata. Hindi na mahirap intindihin, mahirap pong intindihin. Alam ko may dahilan, may kanya-kanyang dahilan, pero alam nyo, maraming napapahamak. Maging mga bata, mga magulang, mga inosenteng tao napapahamak. At syempre, ang layo-layo natin, pero ito, pati tayo tinatamaan. Kaya talagang dapat ipagdasal natin ang kapayapaan. Ayan. At sige, ano namang mensahe mo sa mga kapwa mo Muslim ngayong Ramadan season? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng mga kapwa kong Muslim. Malapit na po yung Hari Raya. So, paalis na rin si Ramadan. Inshallah, by next Ramadan, umabot pa ang buhay natin. So we do not know kung hanggang saan na lang tayo. So, kita na natin yung mga nangyayari sa mundo that just killing the life of the innocent young child. It's killing everything. Nakita rin natin. Pag ito tumaas pa ang presyo, talagang aray na ang presyo ng bilihin natin. So, alhamdulillah, by next Ramadan, nandito pa rin tayo sa mundong ito. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ako nga, I did not expect na magbo-boom at makikilala sa buong Pilipinas. Yung simpleng ideya ko lang na ibinahagi sa RMN na yun. Yun, ganun Wala naman talaga. So, ganun naman talaga. At magbigay ka ng mensahe sa lahat na nagtitake ng licensure exam for teachers ngayon. Mapapanood Good luck nilang na mamang lang sa gabi. kanila. Sige, Good sabihin. luck na lang sa lahat ng magtitake ng licensure examination for teachers. Teachers ba yun, Sir Car? So, pray lang ng pray. Believe in yourself. Huwag kayong na hindi mo kaya. Yung aim niyo dyan is being a top 1. At least pag hindi kayo pumasa sa top 1, nasa top 2. Ganun yung aim niyo para at least pumasa. Nung board exam mo, kumusta naman? Kumusta ang lagay ng board exam mo? Bumagsak ako, Sir Car. Bumagsak ka sa board exam? Oo. Grabe talaga yung depressed ko that time nung pagtingin ko sa resulta, wala. Kasi yung feedback kasi ng tao once you are cum laude, sobrang talino mo na. Ganon yung expectation nila. Hindi lahat po ng cum laude matatalino. Ever ka ang lawak ng karagatan, hindi mo alam kung saan nilalabas sa board. Anong ilalabas doon? Anong mensahe mo sa lahat ng bumagsak sa board exam kagaya mo? Wala, wag talaga kayong sumuko na sa pagtitake ng board exam as long as na hindi kayo inaayawan ng PRC. Bakit ikaw sumuko? Bakit ikaw sumuko? Bakit ikaw hindi ka na kumukuha ng exam? Hindi na po ako kumuha ng exam kasi sanabi ko sa sarili ko, kung kukuha man ako ng board exam, I must be prepared. Why don't you prepare? Why don't you prepare? Na busy po ako sa buhay, sa pagsusustain sa pamilya ko kasi po yung mother ko po. No, I'm not taking that as an excuse. Ihahanap kita ng online program for fisheries kasi wala kami niyan. Ihahanap kita at gagawin kitang i-sponsor kita para sa online fisheries review mo. Yan ang regalo ko sa iyo, Kins. Alright, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo at makikipag-ugnayan ako sa iyo kasi ganito, Kins, ang nasa isip ko ngayon. Gusto ko tuwing Martes magbibigay ka ng update tungkol sa presyo ng gasolina, maghandaan mo yan. At sesweldohan kita pero magla-live ka sa programa ko. Magla-live ka sa page ko. Sige po, Sir Carl. Pero ang problema po sa ngayon, I'm not asking you, Sir. Tira po kasi yung cellphone ko, walang front camera. Ako bahala. Ako bahala dyan. Walang problema, walang solusyon. Okay? Ako bahala dyan. Salamat, sir. At makikipag-ugnayan sa iyo ang branch ko at ihahatid kita sa mga viewers ko sa aking Facebook page at syempre kukunin niya ng iba para sa iyong weekly report. Ang tatawagin nating Kins Gas Report. Yan. Maraming salamat sa iyo. God bless you. Shukran. Sige po. Maraming salamat po, Sir Car, Idol. Alright. Thank you very much.